news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isang oras na maiinit na balita, updates sa mga mahalagang kaganapan, mga isyong pinag-uusap sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ulo ng mga pangunahing balita, investor confidence hindi maapektuhan ng pagpapalawig sa batas militar. Pangulong Duterte sa sertipikahan bilang urgent ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law. Sinseridad, kasipagan at pagtatrabaho ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng approval at trust rating ng Pangulo ayon kay political analyst Ramon Casiple. LTFRB sasampahan ng kasong piston dahil sa isinagawang transport caravan na nakaapekto sa daloy ng traffic. At sa ibaing dagat, death toll dahil sa matinding pagbaha sa Japan umabot na sa 34. Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon, narito ang detalye ng mga balitang yan. Alamin muna ni Senador Sani Angara ang sasabihin ng mga opisyal ng Department of Defense at AFP bago magpasya kung sasang-ayon ba o tututol sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Nakatakdang magpulong ang mga senador at mga miyembro ng Kamara sa Hulyo 22 para sa isang special joint session hinggil sa usapin. Paniwala naman ni Angara hindi makakapekto sa investor confidence sa ilang bahagi ng Mindanao sakaling palawigin pa ang pagpapatupad ng martial law doon. Gayunman, iginit ni Angara na ang kanyang boto ay nakasalalay sa sasabihin ng mga eksperto mula sa DND at AFP. Hindi naman zero po yung deklarasyon ng mga natin na talagang may batayan po. Masyado po malakas yung music bed. I-extend. Although, siyempre, tuloy nating lungan ang ating administration. Tapos, nakaready na po yung pag-asa. Samantala, ating alamin muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Radyo Pilipinas. Naroon po si Benison Estareja. Benison! Yes, good afternoon po, Sir Erwin. Ganyan sa mga taga-subaybay po natin ng Radyo Pilipinas. May thunderstorm advisory po tayo na nakaka-apekto sa ilang lugar sa Calabarzon. Kasi ang natugan ang mga bayan ng Real and Infant. After po ng headlights, weather po At sa mga bayan din po ng After ng headlights, weather kayo. Pangil, Sorry. Thank you. Pangil, Pakil, Paite at Lumban sa Laguna na maaari po magtagal ng mamayang alas 2 ng hapon. At posible Masyado po malakas ng daw yung music. thunderstorm anytime dito sa Rizal, Okay. Batangas at ilan pang bahagi ng Laguna. Ito po yung mga pulong-pulong pag-ulan. At habang dito naman po sa may Mimaropa, Visayas and Mindanao, may epekto pa rin po ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Doon po makakaranas within 24 hours ng light to moderate rain and thunderstorms. So dito naman po sa Metro Manila, mamayang hapon hanggang gabi ay mataas din ang tsansa ng mga pulong-pulong pag-ulan o pag-islat pag-pulong. Ang ating sunset ay 6:29 ng gabi mamaya at ang ating Philippine Standard Time ay 12:24 ng hapon. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja, nag-uulan. Maraming salamat, Benison Estareja. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita, nagpatawag si Pangulong Rodrigo Duterte ng special session sa Kongreso para sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, gaganapin ang special session sa Sabado, Hulyo 22 o eksaktong ika-6 na pong araw ng proklamasyon ng 216 na inilabas ng Pangulo noong Mayo 23. Ipinatawag din ng Pangulong special session sa Kongreso dahil mapapaso na ang proklamasyon nito ng batas militar sa Hulyo 22. Magsisimula ang special session sa Sabado alas 9 ng umaga. Samantala, magbabalik na ang sesyon ng Kongreso sa Hulyo 24. Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaasahan na ng business community ang posibleng pagpapalawig pa ng batas militar sa Mindanao. Ito inihayag ni Employees Confederation of the Philippines o ECO President Donald D.
Binigyan din ni Dean na hindi makakasira sa investors' confidence ang panukalang ito. Aniya, nais din makita ng mga negosyante na masugpo ng pamahalaan ang mga teroristang grupo na nasa likod ng karahasan sa Marawi City. I don't think there is any problem kung yun lang. Gusto rin talaga ng business community makita na talagang we are serious and nasusukpuin natin itong mga ISIS at mga political evidence. Si ECP President Donald D. Radyo Pilipinas News Nationwide. Inihayag naman ni House Deputy Speaker Fred Castro na magiging madali lamang para sa Senado at Kamara na ibigay sa Pangulong Duterte ang martial law extension. Aniya, dati nang nagpakita ang ilang mga mambabatas ng pagsuporta sa deklarasyon ng Pangulo ng Batas Militar sa Mindanao. Nakatakdang magsagawa ng special session ang mga mambabatas sa Hulyo 22 upang talakay ng pagpapalawig pa sa martial law. Paniwala ni Castro, kailangan pa rin ang batas militar sa rehiyon, bunsod na rin ang paglaganap ng terorismo doon, partikular na sa nangyayaring bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga teroristang grupo. Matatapos sa Sabado ang pagpapatupad ng 60-day period ng martial law sa Mindanao. Pwede namang pagbutuhan agad din eh. The fact na nandun kami at umanat ng Senado na i-extend ito. At tapos ng pagpuhan doon na makapagpuhan ito ay pwede nila gawin. Si House Deputy Speaker Fred Castro. Samantala, nakasalalay naman daw sa Kongreso ang desisyon kung palalawigin pa ang deklarasyon ng batas militar sa Mindanao. Ito ang inihayag ni Presidential Legal Advisor Salvador Panelo sa panayam ng Radyo ng Pilipinas. Ayon kay Panelo, Kongreso rin ang nakatakda o magtatakda kung hanggang kailan ipatutupad ang batas militar sa Mindanao. It will be Congress, which is the power to extend, and the period is to be fixed by Congress. Ang Kongreso ang may kapangyarihan sa ating salingin batas mag-determine ang period ng extension. Kinig via Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Naglabas ang Estados Unidos ng travel warning para paalalahanan ang kanilang mga kababayan na iwasan muna ang pagpunta sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Batay sa kanilang travel warning, partikular na pinag-iingat ng Amerika ang US citizen na magtutungo sa Marawi dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa naturang lungsod. Sa kabila nito, sinisikap pa rin ang puwersa ng pamahalaan na malinis ang Marawi mula sa presensya ng Maote Group. Magugunitang idiniklara ng Pangulong Duterte ang batas militar sa Mindanao dahil sa pagasik ng kaguluhan sa teroristang grupo. Samantala, pinalalahanan din ng US Embassy ang kanilang mga kababayan na kumuha ng special authorization bago magtungo sa Mindanao at Sulu Archipelago. Radyo Pilipinas News Nationwide. Iminungkahi naman ang isang kilalang arkitekto ang nagawing isang malaking ruins na lamang ang lungsod na Marawi upang maging bantayog ng kapayapaan. Si Alvin Baltasar sa Buong Ulat. Isang kilalang arkitekto ang nagbungkahi na gawing isang malaking ruins sa lungsod ng Marawi. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Benjamin Diokno, natanggap niya ang nasabing suwestyon itong nagdaang Biyernes mula sa kilalang urban planner na si Architect Torino June Palafox. Sir, pasok daw po natin sa Inayag ni Lawrence. Diokno na batay sa ideya ni Palafox, gawin na lang niya ang ruins bilang bantayog ng kapayapaan o kaya ay museum for destruction na dating payapang syudad na winasak ng terorismo, narco-politics at sasagisag sa hindi maayos na local governance. Kabilang din sa mungkahi ni Diokno ni Palafox sa magtayo na Hindi mo na yung pangalan pa ulit ng reporter, di ba? Interfaith at mas modern na aakma sa 21st century. Dito po Pero pwede paglilinaw ng lead. kalihim, isa lamang ito sa maraming Extension ng rekomendasyon Mambabatas. na kanilang natatanggap Nasa na Manila, mula Lawrence, sa ano, pribado Ten- at public Lawrence, sector pero sa gitna puntahan. ng sinusulong ng rehabilitasyon sa lungsod ng Marawi. Let us rent the ruins. We rent the ruins as is. Yun ang kanyang suggestion.
Ilan marunong like a memorial to peace. A museum for destruction of a peaceful city by terrorism and Sir, magbe-break daw po muna bago sila. protecting local governance, etc. And let us bring May pindutin ba tayo dito? Wala na. Wala po sila po. Sila na? Automatic yun? Ang Lawrence po muna bago nagbabayan po. ni BBM Lawrence. Secretary Benjamin Diokno. Mula sa Palasyo na Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Samantala, extension ng martial law ibinunyag ng isang mambabatas, Lawrence Tanhoco, nasa lungsod ng Maynila. Radyo Pilipinas, report. Yes, magandang tanghali. Ibinunyag ni dati Manila Mayor at ngayon ay buhay party list Representative Lito Atienza na humiling na si Pangulong Rodrigo Duterte ng Break. extension sa martial law Martial break. sa Mindanao. Pagkaman tinginaw nito na ito ay pahaging lamang. Sa naging Diretso na sila. payag sa isang pulong balitaan sa Manila, sinabi nito na kapilang siya sa mga mambabatas sa inimbitahan ng palasyo kagabi para mapagpulong kay Pangulong Duterte. Aniya, mismo sa bibig ng Pangulo ng galing ang pakiusap na kailangan pa rito ng few more days o ilan pang mga araw para tuluyan ng tundukan ang kaguluhan sa Marawi. At sa kausay nito, suportado naman ng dating alkalde ang request ng Pangulo dahil ito lang aniya ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon ng seguridad sa Marawi at higit na lahat, dapat daw magtiwala sa Pangulo ng bansa. Mula dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Hi, Mateo Buricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimal performance versus standard fuel. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali na mapupuntahan. Bawas oras sa biyahe, tipid sa pasahe, mas bibilis ang transaksyon Sir, para sa after mga daw po benepisyo. ng break, pasok Tandaan, po natin lahat yung ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446-55. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Mahalagang isyu, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas lakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, news nationwide. Isang oras na maiinit na balita updates sa mga mahalagang kaganapan. Mga isyong pinag-uusap sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas, news nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mahigit 200 ng mga OFW at bata na iuwi na ng OWA sa bansa mula sa Jeddah, mula sa lungsod ng Maynila. Nag-uulat Ariel Fernandez. Radyo Pilipinas, report. Umabot sa 277 ng mga overseas sa Filipino workers at 126 na mga tanggol ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Jeddah, Saudi Arabia sa patuloy na repatriation na sinasagawa ng overseas workers Welfare Administration ng OWA sa mga undocumented OFW sa Saudi. Michael Rogas muna, di ba? International Airport Terminal 1 niya, siya nakaka- ng PRS-60 mula sa Jeddah. Sinalog po sila ng mga tinatawa ng OWA at Department of Social Welfare and Development of DSWD na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang assessment na sinasagawa sa mga OFW, lalo-lalo na may mga dalang sanggol. At katapos nito, sila ay dadalhin sa tanggapan ng OWA at doon ibibigyan ng kanilang
mga pamasahe pauwi sa kanilang mga tahanan para sa mga nasa malalayong mga lalawigan. Sa pagdataya ng OWA, maabot na sa mahigit 7,000 na mga OFW ang kanilang naripatriate mula sa simula ng amnesty program ng Saudi government para sa mga dayuhan na nanatili na undocumented sa kanilang bansa. Mula kanina yung Pinoy International Airport, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, educational assistance para sa mga mahihirap na pamilyang Pinoy sinimulan na ang ipamahagi ng DSWD. Mula Quezon City, Michael Rodas nag-uulat. Radyo Pilipinas Report. Erin, aabot sa 1,500 pesos para sa mga estudyante ng senior high school at 1,000 pesos naman sa elementary students na matatanggap na educational assistance ng mga mahihirap na mag-aaral. Kanina, isimulan na ng Department of Social Welfare and Development at pag-iisip ng voucher sa mga magulang ng mga mahihirap na estudyante. Ang programang ito ay ito sa mga pinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation. Dapat dito lang tayo. Lagyan ko nga po ng tape yan para may guide po tayo. Yan kaya ginagawa namin dun sa Radyo 5. May tips para Lagyan po natin yan. Na makukuha naman ito ang nasabing halaga. Noong buwan ng Hunyo ay inanunsyo ng Commission on Higher Education ang libreng ito, di ba pala nabasa ito eh. sa mga kolehiyo. Ang libreng ng Pangulo Duterte sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon. Mula sa lungsod Quezon, ito si Michael Rodas para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita, sertipikahan bilang urgent na Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Natanggap na ng Pangulong Duterte ang kopya ng BBL kahapon. Ayon sa Pangulo, dapat sertipikahang urgent ang BBL para mawakasan na ang rebelyon at mabigyan ng daan ang Mindanao sa pag-unlad nito. Isinumite ang BBL isang linggo bagong State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Duterte sa Hulyo 24. Radyo Pilipinas News Nationwide. Suportado naman ni Senador Makino ang kagyat na pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ay upang makamit na ang kapayapaan at pagbura sa terorismo sa Mindanao. Nagpahayag si Senator Makino ng pagsuporta sa agarang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o ang BBL upang makamit ng kapayapaan at pagbura sa terorismo sa Mindanao. Ayon kay Senador Aquino, napapanahon ang BBL kung kaya nararapat lang na kanilang isang prioridad ang maagang pagpasa nito na batay na rin sa kanilang natutunan mula sa lahat ng konsultasyon, pagdinig at 17 taon ng negosasyon. Kumbinsido ang Senador na kasapi sa minorya ng Senado na makatutulong ang BBL na labanan ang terorismo, rebellion at krimen sa pamagitan ng kapayapaan, kaunlaran, edukasyon at trabaho. Kamakailan, isinumite ng Bangsamoro Transition Commission kay Pangulong Duterte ang bagong BBL. Sinabi naman ng Pangulo na kanyang sertipikahan ito bilang urgent bill upang mapabilis ng Kongreso ang pagpasa nito. Mula sa Senado, Roger Ismael, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, sinseridad, kasipagan at pagtatrabaho ang nakikitang dahilan ng political analyst na si
Samantala, sinseridad, kasipagan at pagtatrabaho ng kitang dahilan ng political analyst na si Professor Ramon Casimple sa patuloy na pagtaas ng approval at trust rating ni Pangulong Duterte. Alvin Baltasar sa kabuang ulat. Radyo Pilipinas Report. Sinseridad, kasipagan at nagtatrabaho. Itong nakikitang dahilan ng political analyst na si Professor Ramon Casimple kaya patuloy sa pagtaas sa approval at trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sinabi ni Casimple na patunay ang survey na sadyang malakas ang suporta ng sambayanan sa presidente, lalo pa at ginawa ang survey matapos ideklara ang martial law sa Mindanao. Ayon pa kay Casimple, hindi magkakaroon ng 81%, 82% na approval at trust rating kung hindi ramdam ng taong bayan ang aksyon ng Pangulo. Binigyan din pa ng political analyst na batay sa kanyang personal na karanasan sa kanyang pagdalaw sa Davao na ibalik din ang kumpiyansa ng mga tao na lumabas sa mga lansangan kahit gabi habang bumaba din ang mga naitatalang krimen. Idinagdag pa ni Casimple na mahalaga na mayroong impact sa buhay ng taong bayan ang ginagawa ng isang Pangulo tulad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Palacio ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hiniling naman ni Pangulong Duterte sa Hulyo 24. Ayon kay Senador Vicente Soto III, kabilang sa tinalakay Republic Act 9372 ang Human Security Act sa briefing ni Pangulong Duterte sa mga mambabatas sa Malacanang kagabi. Posibleng masuspindi sa kanyang bagong pwesto bilang hepe ng CIDG Region 12 si Superintendent Marvin Marcos. Ito ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ay sa oras na mapagdesisyonan ng PNP ang motion for reconsideration na inaay ni Marcos kaugnay ng kanyang kasong administratibo na may kinalaman pa rin sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Nilinaw ni De la Rosa na hindi pa na ipatutupad ang 4 na buwang suspensyon na itinataw kay Marcos kaugnay ng naturang kasong administratibo dahil sa inihain nitong motion for reconsideration. Paliwanag ni De la Rosa ang pantalaga kay Marcos bilang hepe ng CIDG Region 12 ay dahil sa kanyang pag-return to active duty status matapos itong makapagpiyansa sa kasong kriminal na kinakaharap ito kaugnay pa rin sa pagkamatay ni Espinosa. Formal nang nagsimula si Marcos sa kanyang bagong assignment matapos itong mag-courtesy call kay PNP Region 12 Director Chief Superintendent Cedric Drain kahapon. Tiniyak ni De la Rosa na kung ipasura ng PNP Directorate for Personnel and Records Management o DPRM ang motion for reconsideration ni Marcos na rekomendang 4 na buwang suspensyon ng PNP Internal Affairs Service na inaprubahan din ng PNP Chief ay agad ipatutupad ang suspensyon ito. Pero posible rin agad ipagpaliban ang suspensyon kung maging favorable ang desisyon ng DPRM sa motion for reconsideration na inihain ni Marcos. Mula sa PNP, ito sila yung Sarni, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 12:45 p.m. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone and time, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Hi, Mateo Blichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Mas madali yun eh. Running races and singing. Just like Mas madali yun eh. right combination of what I need. Good performance and peace. Nasanay, dahil apply ako disc jockey naman doon sa FM. Mag-apply ako doon. Sir, after po ng ano po natin, yung pang 16 po, yung next po dyan. After po ng 16, pasok na po tayo ng probinsya. I choose what's right for me. I choose Petron XCS.
Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali na mapupuntahan. Bawas oras sa biyahe, tipid sa pasahe. Mas bibilis ang transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446-155. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Makikinig na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 7-8 sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, news nationwide. Isang oras na maiinit na balita updates sa mga mahalagang kaganapan, mga isyong pinag-uusap sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas, news nationwide. Pumapila naman si Transportation Secretary Arthur Tugade sa publiko, lalo na sa mga mamahayag na huwag silang husgahan dahil lamang sa problema ng Metro Rail Transit o MRT. Ang panawagan ay ginawa ni Tugade sa katatapos na press briefing sa Malacanang. Ayon kay Tugade, dapat ay tignan din sa kabuuan ang ginawa at ginagawa pa ng gobyerno para sa mga mamayan, partikular na sa larangan ng transportasyon. Sa tamang perspektiba, tama ho ba na ang mukha ng Department of Transportation na sa MRT? Nakita nyo dito sa ating presentasyon ngayon na ang mukha ng transportation ay hindi lang ho BRT, hindi lang ho MRT. Oo, aaminin ko na may problema, pero dapat lang baybayin natin at tunghayan natin yung samot-saring mukha ng DOTR. Hindi ho dapat huhusgahan kami sa isang aspeto ng maraming pagmumukha. Ang tinig ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Radyo Pilipinas, news nationwide. Samantala, magpapatuloy ang ipinatutupad na Pantawid Pamilya Filipino Program o 4-phase ng pamahalaan. Ito ang giniit ni Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo kasunod ng nakatakdang pagtatapos ng partnership ng Department of Social Welfare and Development sa Asian Development Bank sa taong 2019. Ayon kay Tagiwalo, hindi titigil ang pamahalaan sa pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino, partikular na pagsusuri sa kalagayan ng mga Pinoy sa pamagitan ng kanilang Kumustahan program. Aabot sa 1.5 milyong Pilipino nakikinabang sa 4Ps na sinimulan pa noong administrasyong Arroyo. Radyo Pilipinas, news nationwide. Inaasang 10 Cristina Arayata. Radyo Pilipinas, report. Cristina. Mula bukas, Miyerkules, 10 probinsya ang makikinabang sa paglunsad ng Mobile Training Laboratory o MTL ng TESDA. Ang MTL ay naglalaman ng mga kagamitan at training package na madaling-daling sa iba't ibang lugar bilang tugon sa layunin ng TESDA na mas maraming mamamayan ang maabot na kanilang skills training program. Binigyang diin ni TESDA Director General Gilong Mamundyong na ang MTL ang kanilang paraan upang mabigyang kasanayan ang mas maraming Pilipino na hindi na kinakailangan magpunta para sa mga training institutions. Napili ng ahensya ang Apayao, Northern at Eastern Samar, Masbate, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Camiguin, Northern Cotabato, Maguindanao at Sarangani, batay sa poverty incidence ng mga ito. Sa ngayon ay pagtutuunan muna ng pagsin ng TESDA ang 10 probinsya, ngunit sa launan ay mas marami pang lugar sa Pilipinas ang dadayuhin ng Mobile Training Laboratory. Mula sa TESDA, Cristina Arayata ng PNA para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, news nationwide. Sa La Union naman, nagkaroon ng 35 kaso ng HIV/AIDS noong nakaraang taon. DOH at LGU nagpanawagan na pagtuunan ang problemang ito. Mula Agoo, La Union, Maricel Fronda nag-uulat. Radyo Pilipinas, report.
Bukod sa tulong mula sa pamahalaan at pamayanan, pinakamainam pa rin ang napanggalingan ng support sa pamilya at ang pagpapakapareha tungkol sa pag-iwas sa mga sexually transmitted diseases, ang Baliktad dito, di ba? Wala na probinsya. Forum na pinangunahan ng Department of Health Region 1, pinaalam ni Minister Kalanggoy, Medical Technology sa lalawigan ng La Union at may hawak sa record ng HIV/AIDS cases sa lalawigan na noong nakaraang taon lamang ay may naisalang 35 kaso ng HIV/AIDS sa lalawigan. Bagamat hindi na niliyat tinukoy ang pagkakakilanlan ng mga infected ng HIV/AIDS, ipinaalam naman ni Ms. Longboy kung saan bayan ng matatagpuan ang mga Kalilugan o Kailugan ng Dagupan? Binaklas sa Kalilugan ng Dagupan? O Kailugan? O binaklas sa Dagupan? Isa sa Pugo, 10 sa lungsod ng San Fernando, isa sa San Gabriel, 2 sa San Juan, Kailugan, ayun, Kailugan ng at 2 Dagupan. sa Subitan, at 3 naman sa bayan ng Sumao. Bagamat nagbigay na ang bilang ng apektado sa mga bayan, ay nilinaw naman ni Ms. Lomboy na hanggang sa mga numero lamang ang maaari nilang ibigay na detalye dahil nakasaad sa batas ang na may strict confidentiality ang pagtrato sa mga impormasyon kung kahit walang dapat ipangamba ang mga nais magpag-set up upang makatiyak sa kaligtasan. Napag-alamang din na sa karamihan pa rin sa mga kaso ng HIV/AIDS ay sa mga edad 25 hanggang 34 at mga lalaking may relasyong sexual sa kanilang kapwa lalaki. Mula sa Agoo, La Union, Maricel Montemayor Fronda, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. 6 o 9 naraang illegal fish pen binaklas sa Kailugan ng Dagupan. Mula Dagupan, Sara Cayabyab nag-uulat. Radyo Pilipinas report. Umabot na sa 900 illegal fish pen ang nabaklas ng lokal na pamahala ng Dagupan sa kailugang sakop nito ayon kay Mayor Belen Fernandez. Ito ay sa pangunguna ng Task Force Bantay Ilog na layuning malinisan at maiwasan ang polusyon sa tubig na nagdudulot ng fish kill dahil sa hindi maayos na dali ng tubig patungo sa Lingay Gulf. Dahil sa toniladang fish na naiipon sa mga illegal structures, nagdudulot ito ng polusyon na nakakapekto sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda. Dahil dito, nagpasa ng ordinansa ang syudad ng Dagupan na pagbabawal sa mga fish pen, bagamat milinaw na pinapayagan ang mga floating fish cages na limitado lamang ang sukat para sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda. Mula sa Dagupan City, Sara Cayabyab, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pulis at kawani ng Municipal Trial Court patay sa pamamaril ng riding in tandem. Mula Calbayog, June De Leon nag-uulat. Radyo Pilipinas report. 2 ang patay, 1 ang malubang na sugatan makaraang pagbabarili ng riding in tandem ang mga biktima kahapon ng umaga sa barangay Karayman. May 5 kilometro ang layo mula sa city proper. Pinalawan ng pulisya mga biktima na sina Randy Ramos, dead on arrival sa ospital, at Reynaldo Daguman na empleyado ng Municipal Trial Court sa bayan ng Santa Margarita. Samantalang sugatan naman sa pamamaril si SPO3 Joel Calagos at ngayon nasa isang ospital na sa Tacloban City. Sa investigasyon ng pulisya, napagalamang angkas ni PO3 Ramos ang biktimang si Randy at pauwi na sa Karayman nang biglang paputukan ng mga naka-helmet at naka-bonnet na mga suspects. Nakuha pang magpaputok ni Ramos sumalit tinamaan na ang kanyang angkas na si Randy. Pinagkapan na muli ng may kapangyarihan ng mga suspects na tumalas agad makaraan ang pamamaril. Samantala patuloy pa rin makakaranas ng kakulangan ng supply ng kuryente ang lungsod ng Calbayog. Makaraan ang batas na pagyanig sa Ormoc 2 linggo na ang nakakaraan. Sinabi ni Tumalco 1 Manager Ida Palios na kulang pa ang isinusupply na kuryente ng NGCP at dahil dito ay may ilang mga lugar na siniservisyo ng nasabing kooperatiba ang nakakaranas pa rin ng brownout. Samantala na magalaman ng mga miyembro ng Board of Election Tellers habang wala pang batas na nag-postpone sa eleksyon, patuloy ang kanilang mga paghahanda sa darating na October barangay elections. Mula dito sa Radyo ng Bayan Butuan, ito si Tutsi Likot nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
Pitong aktibidad ang nakalinya ngayong araw na dadaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula Malacanang, Alvin Baltazar nag-uulat. Radyo Pilipinas report. Yes, Erwin, nagpatawag ng tulong si Pangulong Rodrigo Duterte kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre mamayang hapon sa Palasyo ng Malacanang. Sa schedule ng tulong ekutibo sa Palasyo ngayong araw na ito, makakasabay ni Secretary Aguirre sa kaparehong oras ang meeting B ng Pangulong at DBM Secretary Benjamin Diokno at mga opisyales ng Immigration Bureau. Kabilang din sa pitong nakalinyang aktibidad ng Pangulo ngayong araw na ito ang pakikipagpulong sa GRP Peace Panel, ganun din time check sila dyan, break tayo, di ba? Cordillera Autonomy Leaders at GPH-7LF Implementing Panel. Bukod dito may meeting din si President sa bagong alyansa. Sa ginagawa ng Presidente, July 6, Webes, pinuntahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 403rd Brigade ng Philippine Army sa Camp Bahian, Manay-Manay City, Bukidnon. Binigyan niya na hindi siya makipag-usap sa mga terorista at hindi siya makikipagnegosasyon sa mga ito. I will never talk to criminals and to terrorists, but I would talk to revolutionaries who are imbued with the principle of the kaso wala tayong music na kuwan. Wala tayong beat ng kuwan. What drove them to fight government is the rising nationalism. Sabi mo kay Ivy, wala tayong beat nung kay pero kay Kwan, kay Maki, sabi mo Sir Maki, Sir Maki. Personal medal at binigyan ng tulong pinansyal. Nakipagbakbakan ang mga sundalo sa armadong grupo na pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army sa Moncayo, Compostela Valley noong July 1. Boss, wala tayong beat na Kwan, music, katong na-injured, kung man na injured, na din sa tech. Okay. Thank you, Mike. Okay na. Okay. Huwag ba, perfect na rin. Perfect. Okay. Sa Philippine Stock Exchange at nagpapagawa sa 10th listing anniversary ng Phoenix Petroleum Philippines Incorporated na ginanap sa Ayala Avenue, Batangas. Okay. Dumalo ang Pangulo sa 26th anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology na ginanap sa AFP Theater sa Camp Aguinaldo, Quezon City. I will never allow a military man, a government man, a policeman na makukulong for doing his duty and doing my duty. Kaya talaga ako papayag. Ito ang Duterte on duty, abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahil sa inyo, mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila.
Tulfo. Live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo. Live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ay, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon Bayang Pilipinas. Ito po si Erwin Tulfo, inyo pong mga kasama hanggang alas 2 po ngayong araw ng Martes, ika-18 ng Hulyo 2017. Mga tol, mga best bayan. Alright ha, medyo mainit-init po itong mga pag-uusapan ho natin, kaya makinig kung ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Kayo ho'y nagmamaneho, kayo ho'y taxi driver, lahat ng uri ng sasakyan yung minamaneho, truck, bus, jeepney, Uber, Grab, pedicab, kuliglig, pasok rin ho dyan yung mga nag-aantay sa mga terminal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Of course, sa mga angels at ginang ng tahanan, good afternoon, bayan! Ito po mga pag-uusapan natin ngayong hapon. Ayon po sa Pulse Asia Survey, yung pinaka-latest na survey ng Pulse Asia, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nakakuha po ng 82% approval rating at 81% trust rating. Anong ibig sabihin nito? Para sa mga pulpol, para sa mga ogag at engot, para sa mga dilawan, sasampal-sampalin ninyo mga pagbumukha ninyo because kahit anong ngak-ngak nyo, anong yaw-yaw ninyo, yung approval ng Pangulo, ibig sabihin yung tiwala ng taong bayan hindi natitinag. Entonces, may kumpiyansa ang taong bayan. So, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, sama mo na dyan sila Trillanes, sila Ontiveros, sila Alejano, sila Bagilat, at kung sino-sino pa mga Judas, Cestas, Barabas, hindi po naapektuhan ang rating ng Pangulong Duterte. Mantakin mo, nagngaw-ngaw na itong tinatawag ng mga Thundercat ng Kongreso na Magnificent 7 daw sila. Nag-file na sila ng motion sa Supreme Court dahil dito sa martial law. Wa effect, mga tol, mga best, 82%, Diyos ko po naman, approval rating, 81% trust rating. Ang ibig lamang sabihin nito, mga tol, mga best, hindi natitinag ang suporta ng taong bayan kay Manong Digong Duterte. Isa pang pag-uusapan natin, mga tol, mga best. Paimbestigahan din ni Senador Richard Dick Gordon, muling bubuksan daw itong Mama Sapano investigation kasi mukhang hindi po kontento itong si Senator Gordon sa mga nangyari. Yung ali kahapon na nabanggit natin dito, yung matandang si Ombudsman na Carpio Morales, para tayong pinagluluko ng babaeng ito at sinasabi sasampahan daw ng kaso ang Pinoy, pero yung lang usurpation of authority. Kanina po sa mga pahayagan, natawa lang po ang Manong Digong Duterte dahil kalukuhan daw yung kasong yon, madidismiss daw. Akala siguro nitong si Conchita Carpio Morales, mga engot tayo, mga tanga tayo. Pero malinaw pa sa sikat ng araw, ito hong kaso na ito, mga tol, mga bes, hindi magpo-prosper. Bakit kanyo? Diyos ko po naman, kaso po ito na yung mga walang magawa. Ito po yung mga kaso, pag nakulong ka, yung para bang 1 linggo, 2 linggo ka lang makukulong. Jesus Maria Josep, 44 ang namatay ng mga SAF member, Hindi 44 na daliri o paa na putulan, buhay ang nawala. Kaya dapat mas mabigat ng kaso. Pero kaya nga po itong gusto pa imbestigahan ngayon ni Senator Richard Dick Gordon, itong reopening ng Mama Sapano case kasi naawa po ang senador doon sa pamilya at kamag-anakan ng mga namatay na miyembro ng Special Action Force. Samantala, nasa linya na po ng ating telepono ngayon, itong ating pong isa sa mga iniidolo at kapitapitagang political analyst ng ating bayan, si Professor Ramon Casiple. Magandang hapon po, Professor. Yes, sir. Sir, diretsahan na ho tayo at tatanong lang ho natin, what is happening, sir? Kasi base dito sa latest na Pulse Asia Survey,
82% approval, 81% trust rating ni Manong Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng mga ngak-ngak, ngaw-ngaw, yaw-yaw ng oposisyon, pag-file ng mga motion sa Supreme Court, reklamo ng mga makakanan, reklamo ng mga oposisyon, yung martial law daw, etc. Lalong tumaas pa ho yung rating ng Pangulo. How do you explain this, Prof? Unang-una, lalahanin natin, napakataas nga nung pagpasok niya, 91%. Totally bumaba, pero napakataas pa rin. Kasi hindi ito kapareho nung nangyari sa ibang presidente na malaki binaba by 1 year. Ang tingin ko, ang ibig sabihin lang nito, yung mga provision niya, nasagbatayan ng mataas niya dati, ay may nangyayari o ginagawa niya. Hindi siguro sabihin na may resulta, pero ang talagang nangyayari sa sopa ay mukhang binibigyan siya ng pagtiwala pa rin dito na yung mga komisa na yun ay magaganap. So ano to parang approval sa kanyang nangyari so far na 1 week. Alright. Okay, another question, Prof. Ay wala po ba, marami na ho tayo naging Pangulo, marami na tayo naging Presidente, pero parang kakaiba ho ito. As far as I can remember, sir, na Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, na after 1 year nga bumababa at patuloy na bumababa. Pero bakit ho ito? Sila may mga pangako din naman ho, may mga ginawa din naman sila, pero what is the difference between this man, yung nakaupo sa palasyo, and those, yung mga predecessors niya, yung mga nauna sa kanya, sir? What is the difference? Bakit ganun ito? Umaakyat pa nagre-rebound pa di ba dapat, sabi nga ng mga political analysts, hindi lang po kayo nagsabi niyan before, bumababa na after 1 year dahil nakikita lang performance, etc. Nawawala ng kumpiyansa ang tao little by little. Pero itong tao na ito, March, sir, nag-rebound pa ngayong June. When in fact, parang binakbakan pa nga ho siya ng June dahil nga po sa martial law, di po ba, Prof? Well, yun ang sinabi mo ng dahilan. Obviously, malaki ang support na nakakuha din siya. Kabalik ka sa mga people. Well, pero how would one person, for example, kung ikaw po si Manong Digong Duterte, what will you do to be able to maintain this trust, this approval by your constituent? You just keep on working, you just keep on making your promises. Ganun po ba yun, Prof? Well, hindi na siyempre working, kasi sabi ko nga, ito parang approval ito sa sofa, parang ginagawa niya. Pero ang talagang sukatan kasi ng mga kababae natin, yung resulta, later kayo, hindi sabihin, nasa right track siya, pero dapat may resulta to, at nakamalaking resulta rin yung tingin ko inantay ng lahat, yung magbabago yung buhay ng din natin Pilipino. Sa ilalim ng kanyang administrasyon. So yun ang binabantayan natin in the future, kung ano yung pagtingin ng publiko sa epekto sa kanilang buhay ng mga government policy. Ayun, alright. Okay, panghuli na katalungan nila mga Prof, umakyat din ang mga ratings, approval, trust rating, maging si Leni Robredo, si Senate President Pimentel, House Speaker Alvarez at Chief Justice Sereno. Ano po kaya ang susi rito? Lahat sila all across umakyat po yung kanilang mga ratings. Well, kadalasan kasi pagtingin ng mga kababayan natin, at ito hindi lamang ngayon yan, ito sa mga dati ng administrasyon. Ang kita ni Presidente, kanya yung sa kanya na pinapangalan yung administrasyon. Yung performance ng buong gobyerno, hapak niya yan. Hindi ko sinasabing walang sariling record yung bawat isang tamo ng diferensya pa rin in between. Pero generally, hatak ng lahat yan ng Presidente, kanya yung administrasyon. Sa case na ito, ang isang significant para sa atin, yung kay Leni Robredo, kasi nagkaroon ng mga alala mo, pera sa kanya. At dapat tingin ng position siya. Pero dito sa nangyari, mukhang magpapta ng mga tao, hindi sa opposition, sa administrasyon.
Kaya may pagkakay na hindi po ginangulat. Kasi ganun tingin ko ang premium. Does it mean, Prof, na yung mga nagsuporta kay Manong Digong, kita ho natin, hindi natitinag, meaning to say, medyo satisfied na rin sila sa performance ni Leni Robredo? Does it mean like that? Hindi pa siguro performance kasi wala naman masyadong ginagawa. I mean, approval or trust? Oh, the approval. Kasi mismo si Presidente, kung malala natin, na kanina tawag main dead is friends, pinakausap nila, hindi ka isang dinner. Ibig sabihin ng pinagagalingan na dito, yung posisyon na kailangan magtrabaho sabay ng Presidente. At itinggap ito ni Leni Robredo early pa. So, parang ang hamon dito yung para sa followers ng dalawa na magtulungan na para ayusin yung pag-ugobyerno. Alright. Professor Ramon Casiple, political analyst. Sir, sobrang daming salamat. Wag po kayo magsasawa. Good afternoon po, Prof. Good afternoon. Alright, mga tol, mga best, yan po si Professor Ramon Casiple, political analyst. At yun na nga, sinasabi, kanina po natin nababanggit yan, yung performance kaya po, hindi po natitinag, hindi po bumababa ang rating ng Manong Digong. Kahit saan ka tumingin, SWS, taon na nagbigay ng survey, mataas ang Manong Rodrigo Roa Duterte, ngayon Pulse Asia naman, mataas din po yung binigay na marka. Hindi po kasi, hindi mo pwede kasi dayain mga tol, mga bes. Makikita kasi, tama itong political analyst na si Professor Casiple, nagtatrabaho kasi, nakikita ng taong bayan. So kahit oposisyon ka, kahit galit ka, bumoto ka man kay Leni Robredo, bumoto ka kay Mar Rojas, bumoto ka kay Ika Binay, bumoto ka kay Miriam Defensor, makikita mo, bulag ka na talaga at ika nga talagang ayaw mong tanggapin, pero makikita po kasi na this person, yung binoto na 16 na milyong Pilipino, nagtatrabaho. Kanina nga nabasa ko sa isang pahayagan, isa pong kolumnista, ang sinasabi po ng kolumnista, bakit daw yung mga Pilipino tila tahimik sa mga nangyayaring patayan ng mga drug lord, ng mga drug pusher? Bakit ayaw raw umimik ng taong bayan? Kasi nga naman, yung paliwanag ho doon, pagod na, banas na ang taong bayan sa mga drug lord, sa mga drug addict, at ito ang dahilan kung bakit mataas ang krimen. Karamihan ng mga krimen ay ginawa ng mga addict. Kagaya na lang po yung nangyari dito sa Bulacan, yung massacre ho dyan, Jesus Maria Josep. Nakita ho naman ninyo, di ho ba? Uminom na, tapos sinundutan pa ng shabu ng mga demonyo, ayun, naging demonyo tuloy. Tama lamang, Sus Maria Josep, kinabukasan, or after a few days, yung mga hindi sumuko, patay. Mabuti, sumaimpyerno nawa ang kanilang kaluluwa. Anyway, oras po natin, 17 after 1 o'clock. Bago ho tayo mag-break, mga tol, mga best, as promised, meron po tayong liham dito na ipinadala po sa ating Facebook page message. Ito po yung liham ng isang kababayan natin at syempre, dito po sa itanong mo sa eksperto o IMSEX. Ito po ang liham. Dear Sir Erwin, una po sa lahat, congratulations sa bago niyo pong istasyon sa Radyo Pilipinas. Sinundan ko po kayo from Radyo 5, taxi driver po ako. Sir, nakakahiyaman pong itanong, pero bakit po si Junjun ko ay tila malamya o nahihiya pagkaharap si Jenny ni Mrs. 56 years old na po ako. At sabi nila normal daw sa edad na ganito na si Junior ayaw ng lumaban. Pero nagtataka po ako bakit pag may mga nakikita akong larawan ng mga hubot-hubad, Jesus Maria Josep, ay parang may sa demonyo si Junior. Pero pag si Esme ang kaharap niya, tila naghihingalo na. Normal po ba ito? Ano po ang dapat kong gawin? Kasi kadalasan pag nagyaya si Mrs., walang gana na si Junior. Kaya nag-aaway kaming mag-asawa at pinaghihinalaan na baka ako ay may kalukadidang. Wala po akong pambili ng Viagra at nung mga gamot na pampabuhay ng dugo. May mga alam po ba kayo na mga herbal
na ipupunas ko na lang. Ay Diyos ko po namang pineapple naman. Mang Rex ha, lubos na gumagalang Rex. Oy makinig ha. Mang Rex, merong mga solusyon dyan, okay? Pero yung mga herbal, yung mga pampunas, wala akong alam eh. Kasi minsan yung kumpare ko, binigyan ko ng payo, nagkabukol-bukol ha, si Junior, dahil ayun pala, tinira niya, yung pinampunas niya ay katas ng makahiya plant, Makati yun. Anyway, Mang Rex, tutok lamang mamaya-maya towards the end of our program ha, papayuhan ka ng mga eksperto, kukuha tayo ng urologist ha, na magpapayo talagang doktor. Oras po natin, 19 after 1 o'clock. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 Narinig ako music na background, ikaw yun? Yan yun? to serve the needs of everyone. Meron silang music doon? Day and night, guaranteed freshness and high quality medicines sold in our stores. Pero hindi pa nilagay dito. Or generic. Mercury Drug. Pero pinaplay ba nila? Combination of the things I love to do: acting, running races, and singing. Just like my fuel, it has the right combination of what I need: good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane, formulated with triacetyl advantage to give better engine production and complete combustion for optimal performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mabuting balita mula sa SSS. Ha? Sino ang papalit natin? Maintenance court. Coating sa'yo daw yung hindi mo nakapagpasyon. Pinatay ka doon. Tandaan, lahat ng kailangan transaksyon sa SSS. Hanapin sino ang makasama ni Aguirre dyan. Si Joseph Ejercito Estrada, JB Ejercito. Pinatay namin si Pimentel. Ha? Pimentel o JB Ejercito. Oh, sila si Bilay. Mahalagang issue, makikinig na balita at talakaya, alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas sinakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo, live. Alright, dire-diretso tayo mga tol, mga best. Oras po natin, 21 after 1 o'clock. Kumusta po? Kumusta ang inyong hapon? Yung mga nagmamaneho dyan sa mga oras na ito, yung mga nasa opisina, yung mga medyo inaantok, okay lamang ho, mga misis, mga angels ng tahanan, siguraduhin, 1:21 ng hapon mamaya pag uwi ng mga bata, napakadami ho hihingi ng mga bata nito, mga request, may mga soft drinks, may mga juice, may mga merienda, kaya ihanda po mga misis, mga angels ng tahanan. At doon po sa mga kababayan natin, mga super, mga kasama ho natin sa kasama tayo sa kanilang biyahe. Magandang hapon, tutok lamang ho at diretso lamang po ang tingin sa mga lansangan po para hindi ho tayo madisgrasya at makaiwas tayo sa mga desgrasya. Alright, balikan ho natin ito ngayong isa pa pong pag-uusapan natin ngayon mga tol, mga best ito pong investigasyon na gusto gawin ni Senador Richard Dick Gordon, yung nangyari po sa Mama Sapano. Kung maalala ho ninyo, nung nakaupo pa yung Pangulong Noynoy Aquino, ang may hawak po ng investigasyon na ito ay walang iba kundi yung aking kaibigan din na Senadora Grace po, lumalabas sinasabi nung komite niya ay guilty po, may pananagutan ang Pangulong Noynoy Aquino. May pananagutan. Ito po nakakatawa May pananagutan daw ang Pangulong Noynoy, pero ala ho nangyari. Siyempre, dahil Pangulo siya, may immunity tayong tinatawag. Kaya naman itong ale dyan na ombudsman na itago na lang natin sa pangalang Conchita Carpio Morales, nagpalabas ng press release last week, at sinasabi, kakasuhan ng ombudsman si dating Pangulong Noynoy Aquino, utot mong blue, Conchita Carpio Morales, pinapaikot-ikot mo kami, dinidribble-dribble mo kami ng kalukuhan mo, Morales, itigil mo na yung kagaguhan mo dahil hindi kami naniniwala.
yung ginagawa mo ngayon na sinasabi mo, nakakasuhan mo, hoy, kaso ng pambata yan, kaso na walang kakwenta-kwenta, kaso na walang katurya-turya, usurpation of authority. Sus Mario, ginagawa lang yan sa mga snatcher, sa mga tambay, sa mga kantuboy, yung kaso na yan. Usurpation of authority, equivalent yan doon sa mga nagpapanggap ng mga otoridad, nagpapanggap ng mga polis, nagpapanggap na attorney, na engineer, yung mga pekendo sa papeles, yan yung usurpation of authority. Tapos sasabihin mo, ang presidente, usurpation of authority, kung hindi ka ba naman hunghang, na ombudsman ka, paano nga tama ang Manong Digong Duterte, natawa nga si Pangulong Duterte, usurpation of authority. Natural, i-dismiss yan. Paano naging usurpation of authority? Pangulo ka ng Republika, ikaw ang pinaka-commander-in-chief. How in the world will you file a usurpation of authority to the highest official of the land? Kung hindi ka ba naman ogag, hindi ko alam kung nababaliw ka na ombudsman ka, o nagiging sinay ka na, nag-uulyanin ka na. Anak ng tinola ka sa ulo, oo. Jesus Mario Josep, paano mo sasabihin usurpation? Tama nga naman ang Pangulo. How can you accuse the President of usurpation of authority? Siya yung pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Ogag. Mario Josep ka naman talaga, oo. Paano? Mas mabuti pa siguro, okay pa. Ginawa mo na lang sanang stupidity. Pwede pa. Mas bagay pa kay Noynoy yun. Na katangahan, kaingutan, mas bagay pa. Diyos ko po naman, usurpation. Ang tamang kaso, ang tamang kaso, Conchita Carpio Morales, listen to me and listen good. Homicide, reckless imprudence, resulting to multiple homicide. Yung iyong actuation, yung iyong kapalpakan kasama na itong si General Pulisima led to the death of 44 police officers. These 44 police officers are family man, ay mga tatay din, mga anak din, mga asawa din ito. Hindi ito mga hayop, mga may pamilya ito. Kaya how can you say na Sus Mario Josep, wala tayong sasabihin mo na usurpation of authority. Pinaiikot-ikot mo ba kami? Diyos ko po naman. Kaya tama lamang itong Senator Richard Dick Gordon, what he wants is to reopen, para maimbestigahan muli at mapatawag. Kasi noon po, hindi sumipot ang Noynoy Aquino. Well, sabi nga natin, bilang Pangulo, may discretion siya na hindi mag-attend, Ika nga immune siya sa mga ganito, mga investigasyon. Ngayon, wala na siya sa pwesto, pwede na siyang imbestigahan ng Senado. Pwede na siyang ipatawag dahil siya ay ordinaryong mamayan na lang. Dito, magkakaalaman na tayo kasi nung dati, parang nalutong Macau pa nga Mga tol, mga best, kung matatandaan ninyo, yung nakaupo si Pinoy, parang halos lahat takot magsalita. Yung kanyang mga kaalyado, yung mga dilawan, syempre yun yung mga protector niya. Ngayon, nasa oposisyon na yung mga yan, minority na, tignan natin yung angas ng mga yan. Ngayon, mas malalaman natin, mas makikita natin yung tunay na hitsura dahil syempre no holds barred na nga, ika nga, ang investigasyon na ito dahil ang Noynoy Aquino wala na sa pwesto. Entonces, pwede na siyang imbestigahan ng Senado. At yan ang gusto ng pamilya ng SAF-44, maimbestigahan muli at makasuhan ang Pinoy. Diyos ko po, hindi itong kaso na, kasong pambata ho ito usurpation of authority. Talagang hindi ho magpa-prosper. Hindi lang po si Manong Digong nagsabi, pati ilang mga abogado natawa. Ang sinasabi po ng barkada kong abogado, sabi niya, Tol Erwin, pinapaikot-ikot lang ni Morales ang taong bayan. Yang usurpation of authority, ibabasura lang yan ng Sandigan Bayan. Bakit kamo? Because of the fact, hindi mo pwedeng kasuhan ng usurpation of authority ang Pangulo dahil ang Pangulo ng Republika ang pinakamataas na opisyal at siya ang commander-in-chief ng lahat. Commander siya ng AFP, commander siya ng PNP, Coast Guard, NBI, etc., etc. So how in the hell can you accuse the President of usurpation of authority?
Maganda lang po pakinggan. Pag wala kang dunong sa batas, uy, oo, baka kasuhan na. Yehey, palakpakan. Pero no, if you really look into the case, mga tol, mga bes, pinaiikot-ikot lamang tayo ni Morales. Ito ho, pustahan tayo. Mantakin ho ninyo, ha? Pupusta ho ako. Pupusta ko pa yung isa kong mata at saka isa kong binti at saka kong kamay, ha? O kalahati ng katawan ko, ipupusta ko, ha? Yang Pinoy na yan, hindi po makukulong yan habang nandyan si Conchita Carpio Morales. Bakit kamo? Hindi papayag si Conchita Carpio Morales na makulong ang Pinoy. Bakit? Si Pinoy yung kanyang padrino. Si Pinoy ang naglagay sa kanya dyan. Entonces, hindi siya papayag na makulong yung kanyang amo. Alam mo naman ito si Conchita Carpio Morales, parang linta na nakadikit sa puwet ni Pinoy. Oras po natin, 1:29 in the afternoon. Diyan lamang ho kayo magbabalik agad ang Erwin Tulfo Live. Erwin Tulfo Live. Radyo Pilipinas Express Balita. Matapos sumali sa isang Red Cross Occupational First Aid Lay Rescue Seminar, maraming kabataan ang nahihikayat maging Red Cross Youth Ambassadors upang maengganyo ang iba pang kabataan sa bansa na maging lifesavers. Ayon sa bagong Asia's Next Top Model winner na si Maureen Volbowitz, isang Filipino German, naging advantage sa kanyang pagiging model na walang gaanong experience dahil mas ganado siyang matuto. Lagi mo ang background na music, mas maganda ito, may effects. Yung pag binasa ko na mamaya, tuloy-tuloy yung... Hindi pagkain ng agahan ay masama ayon sa American Heart Sabi mo, tuloy-tuloy music. Paglinis ng breakfast ay nagpapataas ang tsansa ng sakit sa puso, diabetes, obesity at stroke. Si Dakota Fanning ay 8 taong gulang nang manominate sa Screen Actors Guild para sa pelikula Ganun ko kaya? Hindi lang siya bilang mahusay na actress, kundi kilala din siya ngayon bilang style icon dahil sa mahusay niyang pananamit. Sa 1,100 na tayo. Sa news lang po tayo nagka-problema. Ba't ko mabasa kayo yung mga komento nila? Huwag mo daw kalimutan patayin yung beses sa usapan ng kaya niya tinanggal. Yan ang mga express balita sa oras na ito. Ito ang inyong tagapagbalita, Janet Bayan, para sa Radyo Pilipinas. Pagaling ka sa sir. Ayun pala, hindi mo. Balita. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service. Janet Santibanez, maraming salamat. PTV4 Bayan, yes. Edson Santelices, thank you for watching. Bricks Quebral, May Alba, Perla Sarita, Jonelyn Ambo Abamonga, Aim Tanaka, Becca Home, Mary Joy Martin, Sela Wama, Aida Mitsuya, Nora Talib, Jasmine Pelino, Albert Lin Boko, Prince Open Arms, Faye Marfa, Doris Bales, Sela Wama ulit, good afternoon. Hindi na pala good morning, good afternoon. Leonie Ensong, Cola Zayli from Australia, from down under, Cora, o Cola, Ramon Trance Verman, yun na nga, thank you Verman for agreeing. Liza Lira, Prince, Ming Llagas, Grace Tabibian, Prince, Rovic Monterde, thank you. Matikinig na balita at alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 7-8 sa Metro Manila. Erwin Tulfo Live. Alright, dire-diretso pa rin po tayo mga tol, mga best. 1:33 p.m. Araw po ng Martes, 18 po ng Hulyo 2017. Teka muna ha, basahin ko lamang po ito. Live na live din po pala tayo ha. Kung kayo po ay lalabas ng bahay, kayo po ay pupunta ng opisina, mapapanood nyo po tayo live sa Facebook po ha. Sa Erwin Tulfo page po yan, mga tol, mga best. Rosemary Esteban ha, salamat. Jen Agno, Robic Monterde, Prince Open Arm, nasa Hong Kong ito si Prince. Dolce Doyo, Ning Valdelobar, Lin Jem, Ning Valdelobar,
Vanji Baguio, May Alba, Brix Quebral, Abdullah Bukaire, Agnes Tugashi, Mary Joy Martin. Thank you guys for tuning in. Alright? Maraming salamat sa inyo. Okay? Alright. Dire-diretso talaga may music bed yun. Anyway, mga tol, mga best, 1:34 in the afternoon. Balikan natin, okay? Dito ho muna tayo. Alam nyo, nabanggit din ho natin kahapon, uumpisahan na rin ho natin yung tinatawag natin idulog mo bayan. Ito po yung mga suliranin ng mga kababayan natin. Kailangan nila ng tulong sa iba't ibang ahensya po natin. Kaya bibigyan ho natin ng daan. Yung problema ng ilang mga kababayan natin. Nasaan na ba yung problema na yun? IB, okay? Mukhang alayata, alright. Ito po, bigyan daan natin. Ready na ba, IB? Ready na ba yung... ito po, meron tayong dalawang problema. Ito po yung pinadala nila sa pamagitan po ng Facebook po natin. Minessage po nila tayo sa ating pong Facebook fan page. Alright, ito po, idulog mo bayan. Alright? Ito ho, yung unang problema natin. Mabilisan na lamang mo ito. 1:34 na po ng hapon. Ana Marie Estrada, ang sabi niya, yung kanyang asawa ay nasa Dammam, Saudi Arabia. Si Ryan Estrada. Ang problema, hindi na pinapasahod ang asawa niya. At gusto na makauwi. Naturalmente, Jesus Mariosep, bakit ka pa mag-i-standby doon? Bakit ka pa wala ka naman makita sa Saudi Arabia kundi disyerto. Pagkatapos hindi ka papasahuran. Jesus Maria, kung ako sipain ko pa yung Arabo na mabantot na yan. Diyos ko po naman, At gusto na makauwi. Pero ang problema, ni Ryan, ay yung kanyang passport, kinuha raw nitong Arabo na ito, 7 buwan na siyang hindi pinapasahod. Kita mo naman, kinukulong na yan, baka kinulong pa itong hinayupak na ito. Yung kanyang kumpanya sa Saudi, yung kanyang Foreign Recruitment Agency o FRA, kung tawagin, Silverware, ay nagsara na dahil hindi raw nakabayad ng renta at ilaw ang may-ari. Diyos ko po naman. Napakamalas naman itong Ryan Estrada na ito, Jesus Maria Joseph. Anyway, mabilisan na lamang mabilisan. Kung ikaw, Ana Marie Estrada, nakikinig ngayon, alright, nasa linya ng aming telepono ngayon, si Miss Josephine Tobia, ang head po ng Advocacy and Social Marketing Division ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Good afternoon, Mr. Erwin. Yes, ma'am. Dito tayo ngayon sa Radyo Pilipinas. Ito po yung ating bagong programa, ma'am. Ito ang ating bagong tahanan ngayon. Sa radio po tayo. Okay. Opo. Okay, thank you. Mamaya-maya, magkikita po tayo sa PTV4 po. Doon sa Kilos Pronto naman with Tolben and Alex Santos. Ma'am, ilalapit ko lamang po. Lumihan po kasi sa akin. Nag-message itong si Miss Ana Marie Estrada dahil yung kanyang mister ay naroon sa Dammam, Saudi Arabia. Gusto nang umuwi, kasi ma'am, hindi na raw pinapasweldo. 7 buwan na ng kanyang buang na Arabong amo at kinuha pa ang kanyang passport, ma'am. Naku, talagang dapat maimbestigahan yan. Bakit hindi siya napapasweldo? Meron ba yung Philippine Recruitment Agency? Ang nabanggit po rito ni Mrs. Estrada ay yung kanyang kumpanya, FRA sa Saudi, na Silverware, after na Ramadan, nagsara dahil hindi nakabayad ng renta at ilaw yung may-ari. Kaya isinara daw. Naku, masamang pangitain yan. Oh. Sabihin, baka siya, nabangkrop na. Kaya... Yung kanyang agency pa naman sa Pilipinas ay Testman Manpower. Testman, yan ay ipapollow up natin. Alright. PRA natin ang kakausapin dyan para malaman natin kung ano talaga ang sitwasyon ng worker. Alright. Ma'am Josephine, nako, sobrang daming salamat, ma'am. Sige po, ma'am. Paubayan na namin sa inyo yung kaso po nitong si Ryan Estradas, ma'am. Sige, iintay na lang namin yung informasyon, no? Alright, ma'am. Tatawagan po kayo ni Ivy po. Thank you po. Thank you. Samantala, so, Ma'am Ana Marie Estrada, kung ikaw po'y nakikinig, alam ko'y nagmo-monitor ka dito po sa ating Facebook page. Ayun ho, binigay na natin. So within the next few days, ang tabayanan nyo lang ho. Kami na hong bahala. Ibibigay namin yung detalye na ibinigay mo sa amin para makuha ng OWA ni Miss Josephine Tobia para kaagad makapag-ugnay siya doon sa kanilang counterpart o yung OWA doon sa Dammam, Saudi Arabia o sa Saudi para masilip kaagad at mahanap itong mister mo.
Oras po natin, 1:38 in the afternoon. Ito pa, yung isang kaso. Ready na ba ito, Ivy? Oo. Aba, ito'y reklamo naman. Wala pa. Aha, wala pa nga. Sandali lang ha. Okay. Alright. Ito kasi ay reklamo ng, ito naman hindi siya mismo, kundi yung kapitbahay niya. Na hinihingi niya ng tulong. Yung kapitbahay niya na Pinay na nakapangasawa ng Hapon dyan sa Japan. Paralyzed na raw ito at may kalipin na Hapon. Kaya lang, sinasaktan daw ito ng Hapon at hindi pinapagamot. Abay tarat, tinamaan ka ng nasa Ashikaga, Tochigi, Japan. Hi. Oo. Hindi niya, nabanggit niya yung pangalan, pero wag muna natin ibigay yung pangalan. Makokontak ba natin? Hindi pa? O sige. Well, mamaya-maya. Alright, sige. Cambio muna tayo at 1:39 in the afternoon. Ready na ba? Ready na ba si Dr. Babe sa Arsena? Bueno, cambio po muna tayo mga tol, mga best, engineer. Cambio muna tayo. Yung ating cambio rin tayo ng music. Oo, cambio rin tayo ng music. Alright, Dr. Babes, magandang hapon po. Ay, naku ma'am, dito na po yung bagong tahanan natin sa Radyo Pilipinas. Ito po, sa Radyo Pilipinas na ho tayo ngayon, ma'am. Okay. Alright. Well, pareho pa rin po yung segment natin, pero naiba lang po ang pangalan, doktora. Ito ngayon ay ang tawag na ho natin dito, itanong mo sa eksperto or I am sex. Ito po yung liham po ni Mang Rex. Dear Sir Erwin, una po sa lahat, congratulations sa bago niyo pong istasyon sa Radyo Pilipinas. Sinundan ko po kayo from Radyo 5. Taxi driver po ako. Sir, nakakahiya man pong itanong, pero bakit po si Junjun ko ay tila malamya o nahihiya pagkaharap si Jenny ni Mrs.? 56 years old na po ako at sabi nila normal daw sa edad na ganito na si Junior ay ayaw ng lumaban. Pero nagtataka po ako bakit pag may mga nakakita akong larawan ng mga hubot-hubad ng ibang babae ay parang may sa demonyo si Junior. Pero pag si Esme ang kaharap niya, tila naghihingalo na. Normal po ba ito? Ano po ang dapat kong gawin? Kasi kadalasan pag nagyaya si Mrs., walang gana na si Junior. Kaya nag-aaway kaming mag-asawa at pinaghihinalaan na baka ako ay may kalukadidang. Wala po akong pambili ng Viagra at ng mga gamot na pampabuhay ng dugo. May mga alam po ba kayo na mga herbal na ipupunas ko na lang? Lubos na gumagalang, Rex. Dok, paano ito? Itanong mo sa eksperto, ito yung segment natin, ikaw ay expert dito, mga relasyon, mga psychiatric, how can we help si Mang Rex? Ang unang siguro gawin nila ay ibalik sila at apoy ng kanilang pagmamahala. Ay ayaw na nga lumaban ni Junior, ma'am, tuwing nakikita ni Junior si Jenny, biglang bumabagsak. Ma'am, mas masama naman siguro yung kung mataba na si Mrs. tapos nakatupis pa. Kung tumitimbang na si Mrs. ng 300 pounds pagkatapos nagtutupis pa. Diyos ko po, ano lang itsura noon? Pero para sa akin, mga ibang paraan naman para buhayin ang kanilang pag-iigan. Siguro, hindi lang tayo mag-focus yung sa sex, no? Hindi natin kung ang kanilang harmonic relationship ay makakatulong doon. Pero, pagdating doon sa pagdating mo ng PCN, actually, medyo madali ka ng mga gamot na ito. Lalo na mga anti-hypertensive medications can actually cause that.
Ganun ba yun? Pag ikaw ay nagme-maintenance na, medyo si Junjun ayaw na lumaban, engineer ha? Pakinggan mo na mabuti. Oh. Aha. Hindi ba doktora mga katapat niyan mga kung ayaw mo uminom ng mga alam mo na, mga gamot, yung mga tinatawag na robust, wala ba mga pampapunas diyan? Para bang sa manok, lalagyan mo ng pumada, di ba? Wala bang gano'n, yung parang medyo sumigla? Alam mo, tanong ko yung aking kaibigan neurologist niya pero para sa akin, wala ako lang. Ganun ba? Kasi ayoko daw, nagtatanong ito si Mang Rex sa akin, doktora, kung may alam daw ako. Meron ako nirekomenda dati na herbal. Ang problema, munting ngayon, nag-away kami itong kumpare kaibigan ko. Kasi ang inaikuha niya pala, yung makahiya plant, delikado pala yun. Nagkagas-gas ko ni si Junior. Kayo mo pag-inom ng alak, sir. Oh. So, ibig mo sabihin, Doc, kailangan din mag-adjust si Mrs. Pero isn't it, Doc? Ito po, alam naman ho natin, common knowledge po ito na pag habang tumatanda si lalaki, si Junior medyo nagiging malamya at ayaw lumaban. Dapat healthy pa rin yung lifestyle, mag-exercise, at piliin ng mga pagkain na hindi nakatatas ng sugar, hindi maalat, Kung kumain kaya siya ng mga pagkain, tulad ng mga durian o mga kung ano-ano man dyan, yung mga aphrodisiac. May mga nasasabi ng mga aphrodisiac na nakakatulong, pero Oy, Bielberinia. Hindi gamot ang King's Herbal. Para sa may mga sakit sa puso yun. Anyway, doktora, dako, sobrang daming salamat, Doc, for your time with us this afternoon. Thank you. This will be ito po yung ating bagong tahanan, doktora. So we'll be calling you. Instead na umaga, sa hapon po tayo, mag-uusap-usap, doktora. Nako, thank you. Thank you, doktora. It's called the Irwin Tool for Life. Thank you, doktora Babe Sarcena. Well, anyway, mga tol, mga best. Oy, Mang Rex pala, Mang Rex, pero, sinasabi kasi ni Mang Rex engineer, kuan daw, pag si Mrs. kaharap niya si Mrs. parang ala nang ayaw na lumaban. Para ba yung manok sa sabong na kaya gano'n na yung ulo? Oo, ayaw na lumaban. Ngayon, yan ang problema. So, but anyway, ako Mang Rex, patingin, I think magpatingin ka lang sa Dr. Boss, okay, sa urologist. I think that's my advice. Ito rin sinabi ko kay Ivy, bakit naman yung lab expert na kinuha mo? Ang sinasabi ko, urologist, yung eksperto, yun ang kailangan ay, Sus Mariosep, urologist. Anyway, dire-diretso po tayo, mga tol, mga bes, Wala tayong makakausap na, wala tayong mga contact, pero teka muna, bago ho tayo, hindi na ho tayo pwedeng mag-break. But anyway, balikan lang po natin ito, tinatawagan natin. Wala na ba tayong makakausap dyan? Sal? Siguro sa Senate, sa
si Senator Gordon or si Senator JV Ejercito. Ito ay patungkol doon sa sinasabi ni Senator Dick Gordon, mga tol, mga best, na what he's saying, he wants an investigation na muling buksan yung pag-iimbestiga po dito sa Mama Sapano case because he is not satisfied, maging po yung ilang mga kasamahan yan sa Senado. Kasi after finding ito pong investigasyon na ito during the past administration headed by Senator Grace Poe, at sinasabi po ni Senadora Grace Poe, may fault ang dating Pangulo pero wala pong nangyari. And this is what Senator Gordon at yung kanyang komite wants to find out kung hanggang saan ang culpability ng Pangulo because they are not satisfied and they are not happy dito sa pinagngangaw-ngaw dito sa press release nito si Conchita Carpio Morales na ating ombudsman na sinasabing usurpation of authority. Diyos ko po naman, kung makukulong man, usually pag usurpation of authority, pag bubunutin ka na lang dyan, pag dadamuhin ka na lamang dyan ng judge, dahil itong usurpation of authority, walang kakwenta-kwentang kaso po ito. Kung meron mang kulong ho ito, baka 1 linggo o 1 buwan lamang na kaso. Ang dapat daw kasi, sabi po ng mga abogado, ang kaso ay reckless imprudence resulting to multiple homicide. So hindi po pwedeng usurpation of authority. Why? How can you charge a person, how can you charge the president as usurpation of authority when he is the highest official of this land? Di ba? Ang ibig kong sabihin, paano mo kakasuhan ng pamimeke, pagpapanggap na pulis, na militar, na kung ano man, usurpation of authority is pagpapanggap ng isang tao, paggamit ng mga pwesto na wala namang karapatan. For example, magpanggap ka na pulis, usurpation of authority. For example, magpanggap ka na ikaw sundalo o Coast Guard, usurpation yan of authority. Pero how can the president be charged of usurpation? Siya nga po yung commander ng militar, siya yung commander ng PNP, ng NBI, etc., etc. So entonces, pinagluluko lang tayo na matandang si Conchita Carpio Morales, ginagawa tayo mga pulpul at mga bobo. Hoy, Morales, huwag muna kaming paikot-ikutin. Alam namin na para kang kuhol o para kang linta na nakadikit sa wetpacks ni Benigno Aquino dahil ikaw ay nilagay niya dyan, naintindihan namin. Pero huwag mo naman kami paikot-ikutin. Mas maganda, huwag mo na lang kasuhan. Kasi, yehay palakpakan, akala ng tao, lalo ng mga hindi nakakaintindi sa batas, akala mabigat na kaso yan. Hoy, yung kaso na usurpation, walang kakwenta-kwenta yan. Ang dapat mong isinampa dyan, reckless imprudence resulting to multiple homicide, Conchita Carpio Morales. Diyos ko po naman, ma'am, pati kami, pinapaikot-ikot mo. Ginagawa mo po kami istupido na hindi naman po kami istupido. Ano po, So this is the reason why, mga tol, mga best, gusto pa imbestigahan at buksan ng Senado, bagamat tapos na po ito naimbestigahan na po nung una, lumabas na po ang desisyon. Ito po ay pinangunahan pa ni Senadora Grace Poe. And Senadora Grace Poe was saying na merong culpability ang Pangulo pero hindi nga lang masabi kung ano ang culpability, ika nga, the command responsibility. Pero ito po yung gustong talakayin ng nila Gordon ngayon kung hanggang saan at ano, kung dapat man managot, dapat. Ako hindi ako abogado, pero dapat managot po yung dating Pangulo. Why? Diyos ko po naman, parang pinadala niya yung mga sundalo niya doon, walang backup, wala. Nung humingi na ng ayuda, ayaw pa dala ng ayuda, kasi daw baka sumama ang loob ng MILF. FU, sabi nga. Anong pakialam namin kung sumama ang loob ng MILF? Mas importante yung lintik na grupo na yan kaysa sa mga sundalo ko. Dapat ganyan ang thinking mo bilang commander-in-chief ka. Mas malapit sa puso mo yung mga tao mo kaysa doon sa mga kapitbahay mo, kaaway mo na naging kaibigan mo na. Diyos ko po naman sa Sus Maria Josep. Ewan ko ba, alam mo kulang po itong oras natin ko tayo magle-lecture lang na mga ganito. Anyway, oras po natin, 1:53, 7 minutes to go before 2 o'clock, mga tol, mga best.
Kami ho ay pansamantala magpapaalam na muna. Kita-kita po tayo bukas muli. Alas 12 hanggang 1 po yung Radyo Pilipinas Nationwide News. And of course, after that, 1 o'clock to 2 o'clock po yung ating Erwin Tulfo Live, yung ating pong public service, yung ating pong commentary. Mga tol, mga best, so tutok lamang bukas po muli. I will see you guys same time, same radio station. 738 po yan AM on your radio dial, Radyo Pilipinas. Hindi po kayo nabibingi, hindi po kayo namamalikmata. Ako po si Erwin Tulfo. Of course, ito po yung bago nating tahanan, Radyo Pilipinas. With that, kami ho ay pansamantala magpapaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo. Ako po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan!